Sa bawat araw na lumilipas habang magkasama kami ni Liam sa isang bubong, mas lalo ko natatakot sa kanya. Dalawalang araw kasi nagdaan na hindi niya ako sinisigawan o kaya naman sinasampal. Maswerte na ako kapag inuumaga siya ng uwi, galing sa pakikipag-inuman kasama ng mga kaibigan niya. Dahil maaga ako palaging pumapasok sa university na naging dahilan para makaiwas ako sa pananakit niya dahil di na kami nagkikita pang dalawa sa bahay. Magkita man kami sa university, parang din naman akong hangin para sa kanya. Yung tipong may malubhang sakit. Ako kung iwasan ito dahilan para maging tampulan kami ng mga usapan. Lahat ng nasa isip ko noon na pwedeng mangyari kapag magkasama na kami sa isang bahay bilang mag-asawa ay nabura dahil taliwas ang nangyari sa totoo. Kahit kasi isa sa mga pinangako ng mom ni Liam, kaya ng tahimik na buhay mula sa usap-usapan galing sa iba, ay hindi man din nangyari. Minsan kong plinano, nakausapin muli ang mom ni Liam, pero pakiramdam ko, iniiwasan ako ng ginang, bagay na pinagtataka ko mula sa kanya, at dahilan para magkaroon ako ng pagdududa rito. Pagpasok na lang sa university, ang naging takas ko sa lahat ng lungkot na nararamdaman ko na siya namang bagay na hindi ko magawang itago sa kaibigan kong si Jade dahil halos lahat ng kilos ko kabisado niya na. Huhulaan ko, Esmeralda. Sinampal ka o binulawan ka na naman ng asawa mo, no? Huwag kang tatanggi. Halata sa itsura mo, Esmeralda. Ines na bungad sa akin ni Jade. Pansin niya na palagi ito dahil kahit itago ko, nalalaman niya pa rin. Ika nga niya, hindi na ako palaging nakangiti tulad noon. 4 na buwan na rin mula na matapos ang kasal namin ni Liam. At ang 4 na buwan na yun, hindi pa kami nakapag-usap ng maayos dalawa. Palagi niya ako iniiwasan at itinataboy tuwing susubukan kong kausapin siya. Palagi niya akong iniiwasan. Di ko tuloy maiwasang malungkot dahil ang layo na ng Liam na kilala ko ngayon kumpara sa noon. Hindi niya ako sinasaktan, Jade, okay? May mga iniisip lang ako kaya wala ako sa mood ngayong araw. Isa pa, malapit ng exam kaya mag-focus ka sa reviewer mo at hindi sa akin. Masungit kong tugon sa kaibigan para di na ako kulitin pa. Inirapan niya ako. Okay, Esmeralda, concern lang naman ako sa'yo. Ano mo bang di ko napapansin ng mga pagbabago sa'yo? Kaibigan mo ako kaya kilala kita. Kaya sana magsabi ka dahil tutulungan naman kita. May ines at galit sa boses niyang sabi bago ko iniwan mag-isa sa kantinang university. Pwede kong sabihin na sinasaktan niya ako ng asawa ko pero ayokong gawin. Bakit? Ayoko masira siya sa mata ng mga kaibigan namin dahil nangako ko nang ikasal kami na handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Naging pag-usap-usapan ang kasal naming dalawa ni Liam dahil ang isang kagayang babae ko raw pala ang babagsakan na nag-iisang anak nila Mr. and Mrs. Salvador. Bagay na hindi inaasahan ng marami dahil nagmula nga raw ito sa isang kilalang pamilya. Matapos ang huli kong klase, kagad akong umuwi dahil kailangan ko pang maghanda ng hapunan para kay Liam. Kung wala kasi siyang aabutan sa hapag, malilintikan na naman ako sa kanya. Nang ikasal kaming dalawa, nag-iba ang mundo ko dahil kahit nga hindi ko kilalang tao, tinatanong ako kung bakit tinali ko raw ng maaga si Liam, gayong nagsasaya lang daw dapat to sa buhay. Palaging tungkol na lang sa kanya ang madalas kong naririnig. Ang sabi pa nila malas daw si Liam dahil maaga na nga nag-asawa sa isang mahirap at walang class na babae pa napunta. Tungkol naman sa akin, puro sisi at akusa ng kung ano-anong sinasabi, kaya ang sakit lang sa pakiramdam na walang nakaisip na baka nasasaktan din ako. Ayaw ko na muna sanang dalhin ang apelido ng pamilya nila habang nag-aaral pa ako dahil hanggat maaari. Gusto kong makagraduate ng apelido ng aking ama ang gamit ko at ang dala ko kahit pa hindi ko to kilala. Kaya lang sobrang kinagalit sa akin ni Liam nang sabihin ko yun sa kanya. Kaya wala akong choice kundi idikit sa pangalan ko ang Salvador. Pasado 6:00 na ako ng gabi nakauwi sa bahay dahil sa traffic. Kaya laking gulat ko nang madatnan ko si Liam na nagkakape at nakaupo sa sofa. Magkakrus ang kanyang mga binti. Masama ang tingin sa akin. Hi Liam, ang aga mo ah. Nakangiti kong bate bilang bungad sa kanya. Nasanay akong batiin siya na nakangiti tuwing umuwi siya sa bahay. Kahit pang totoo natakot na ako sa kanya dahil sigurado akong sasaktan na naman niya ako. You're late. Shit. Galit niyang saad matapos ilapag ang tasa ng kape sa side table katabi ng sofa. Traffic lang, Liam.
Maigsi kong tugon, sabay akmang lalakad na sana patungo sa kusina nang bigla niya akong hinigit sa braso, tsaka mabilis sinapo ang buong mukha. Sumasagot ka na naman, Esmeralda. Starting tomorrow, you're not allowed to go outside this house. Pasigaw niyang sabi habang sapo-sapo pa rin ang mukha ko. Kahit may iniindang sakit, naglakas daw ako magsalita. Hindi yun pwede, Liam. Paano ko papasok sa university? Paano mga dapat kong gawin kung hindi ako lalabas ng bahay? Kalmado kong tanong sa kanya, kahit sa totoo lang, natatakot na ako. Titigil ka na sa pag-aaral mo, Esmeralda, kaya wag mo akong susubukan. Kapag sinabi kong hindi, makinig ka. Pasigaw niyang saad, bago binitawan ang mukha ko. Liam, malapit ng finals kaya hindi pwede ang sinasabi mo. Tsaka bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Matapang kong sagot habang hinihimas-himas ang mukha. Do not ask me, dahil sa tuwing naalala kong kinasal ako ng maaga at sa babae pang katulad mo, nanggigigil ako. Panira ka ng buhay, alam mo ba ha? Galit niya ring sigaw sa akin bago ako sinampal ng malakas, dahilan para tumama ang mukha ko sa pader na sinasandalan ko kanina. Ikaw ang sumira sa buhay mo, Liam, hindi ako. At kung may buhay mang nasira dito, buhay ko yun. Dahil dinamay mo ako sa pesteng kapusukan mo. Kaya wag mo akong diktahan sa kung anong dapat kong gawin. Hindi pa ba sapat na palagi mo akong sinasaktan? Hindi ka pa ba kontento na halos patayin mo ako sa bugbog mo? Lalo na tuwing umuwi ka ng lasing? Pag-aaral na lang ang meron ako sa buhay, Liam. Kaya pasensya ka na pero hindi pwedeng gusto mo mangyari. Asawa lang kita, kaya hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ko. Mahaba at hinihingal kong sabi sa kanya. Bagay na hindi ko dapat ginawa dahil lalo niya yung kinagalit. Puwisit kang babae ka? Halika rito. Matapang ka na masyado ngayon, ha? Nagpupuyo sa galit niyang sabi habang hila-hila ako sa buhok. Dilala na naman niya ako sa stockroom ng bahay namin kung saan niya ako palaging kinukulong tuwing nagagalit siya at pakakawanan lang sa umaga kapag naalala ako. Tinulak niya ako pagpasok sa loob kaya naman napaupo ako sa sahig. Asawa lang kita sa papel, Esmeralda, at hanggang doon lamang iyon. Matagal ko nang alam na may gusto ka sa akin kaya't sigurado ko. Plinano mong maigi ang lahat ng to. Sabi niya na may mga galit sa tono ng boses habang may nanlilisik na matang nakatingin sa akin. Alam mong may gusto ako sa'yo. Pero bakit ginagawa mo to sa akin? Anong kinalaman ng nararamdaman ko para patatuhin mo ako ng ganito? You ruined everything, Esmeralda. Everything. Kaya't sobra ako nagsisisit na kilala at naging kaibigan pa kita. Kung akala mo na may makukuha ka mula sa yaman ko at ng pamilya namin, pues nagkakamali ka. Hindi mo ba nakita kahit minsan na mahalaga ka sa buhay ko, Liam? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Tanong ko sa kanya bago niya ako tuluyang ikinulong sa stockroom. Sa pagkakataong to, hindi na muna ako nagmakaawa na wag niya akong ikulong dahil sa totoo lang napapagod na akong kunin ang simpatya niya. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Dahil kahit anong gawin mo, nasusuklam ako sa'yo, Esmeralda. Galit niyang sabi ulit. You are nothing but a trash for me, Esmeralda. Katagang iniwan niya. Kagaya ng dati sa tuwing kinukulong ako ni Liam sa stockroom ng bahay namin. Hindi niya ako binibigyan ng pagkain or kahit tubig man lang. Kaya naman wala akong ibang choice kundi magtiis at umiyak tuwing kakalam ng sobrang tiyan ko dahil sa gutom. Alam ko umaga na dahil sa sinag ng araw na tumatama sa maliit na bintana ng silid dahilan para magkaroon ako ng pag-asang makalabas. Anumang oras kasi aalis na si Liam para pumasok sa university. At hindi nga nagtagal narinig ko nang tumunog ang kotse niya. Hudyat na aalis na siya ng bahay. Hindi ako makakapayag na hindi pumasok sa university gaya ng gustong mangyari ni Liam. Kaya kahit alam kong bugbog na naman ang aabutin ko sa kanya dahil tatakas at tatakas pa rin ako. Finals week na at 1 taon na lang graduate na ako. Kaya hindi ako makapapayag na pati ang pag-aaral ko pipigilan din ni Liam. Kinuha ko ang nakatagong maliit na kutsilyo sa ilalim ng tukador kung saan tinago ko talaga para magamit ko kung sakaling hindi ako palalabasan ni Liam. Sakto naman hindi niya ako inayaang lumabas ngayon kaya magagamit ko ng kutsilyo para tungkabin ang lock ng pintuan para nang sa ganon mabuksan ko ang pintuan. Sa una nahirapan akong gawin ang pangtungkab sa lock pero sa huli nagawa ko naman. Pagkalabas ko dali-dali ako umakyat sa kwarto ko para maligo at magbihis. Makapasok at makaabot pa rin sa oras ng exam. Alam kong sa huli ako rin na magdurusa sa gagawin kong pagsaway kay Liam.
Pero bahala na. Basta ang mahalaga ngayon makapag-take ako ng exam. Kaagad akong pumara ng taxi. Nagpahatid sa university. Pero dahil isa ako sa mga malas na nilalang sa mundo, traffic pa nga. Naku Ineng, mukhang nagmamadali ka. May banggaan sa may kanto. Kung ako sa'yo, sumakay ka na lang sa habal ng motorsiklo dyan. Biglang saad ng driver habang nakatingin sa akin sa rearview mirror ng sasakyan niya. Ganun po ba? Sige po, baba na lang po ako. Sobrang late na ako para sa exam namin. Aligaga akong tugon sa kanya. Ineng, kung may pinagdaraanan ka sa buhay, huwag kang matakot ay paglaban ang sarili mo. Mag-iingat ka. Dinig ko pang sabi ni Manong driver. Pero dahil nagmamadali na ako, di na ako nag-atubili pang intindihin yon. Alam ko hindi ako okay. Pero paanong nalaman ni Manong na may pinagdaraanan ako? Hay, baka nagugutom lang ako? Bulong ko sa sarili, tsaka mabilis na naglakad. Awa ng Diyos, nakaabot ako sa pag-take ng exam, dahilan para mabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ilang araw at gabi ako nagpuyat sa pagre-review, kaya't nung sabihin ni Liam na hindi ako papasok, sobra akong naging inis na naramdaman ko sa kanya. Hindi po pwedeng mauwi ang lahat ng paghihirap ko sa wala. Nangako ako sa sarili kong magtatapos ako hanggat kaya ko. Pilit kong iniiwasan ang mapanuring tingin sa akin ni Jade. Tingin na kahit iwasan ko'y nakasunod pa rin sa bawat galaw ko. Mula nang pinaniwala niyang sariling sinasaktan ako ni Liam, minabuti kong umiwas at lumayo sa kaibigan, kahit palabag yon sa kalooban ko. Ayoko kasing dumating sa puntong kausapin niya talaga si Liam tungkol sa pananakit sa akin. Kahit anong tanggi ang gawin ko sa kaibigan, ayaw niyang maniwala sa sinasabi ko na hindi ako sinasaktan ng asawa ko. Kaya para rin hindi niya ako kulitin, lalo na sa tuwing pumapasok ako na may pasa, umiiwas ako sa kanya hanggat maaari. Hindi ko alam kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Iniwan ako ni Mama para sa pera. Kinasal sa lalaki matagal ko ng gusto, pero pagdurusan ako sa dulo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng 2 buwan, ang dami nang nagbago. Lalo na ang Liam na kilala ko na ngayon hindi ko na matandaan kung siya pa ba talaga ang nakilala ko noon sa ngayon. Malapit na ako magduda sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa taong pinaniniwalaan kong mahal ko. Naputol ang pag-iisip ko habang nakaupo mag-isa sa kantin na makita kong papalapit sa akin si Liam habang may nanlilisik na mga matang nakatingin sa akin. Gusto kong tumayo na at umalis para makaiwas sa kanya, pero hindi ko alam kung paano dahil tingin pa lang niya alam ko na kung ano ang mangyayari. Sasaktan na naman niya ako at itinago ko ang kabang nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabasa kunwari sa librong hawak, tsaka umaktong hindi ko napapansin sa Liam. Pero sadyang malas talaga dahil kakaumpisa ko pa lamang sa ginagawa ko, nakalapit na si Liam sa lamesa ko. Esmeralda! Galit niyang tawag sa pangalan ko. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa kanya at kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang nakangiti sa harapan ng iba. Hindi na ako magtataka na nakangiti siya habang may masamang tinging pinupukol sa akin dahil ang isang Liam Salvador ay isang public figure na kailanman hindi gugustuhin na madungisa ng pangalan lalo pa ng kanyang mga magulang. Kaya nga ginamit ako at pinaikot sa mga pangako na bandang huli ang lahat na may napako. Liam? Kabado kong sabi rin sa pangalan niya. How did you escape? Sinusuway mo ba talaga ako? Galit niyang sabi sabay akbay kunwari sa akin. Bagay na hindi naman niya ginagawa mula pa man noon. Mula kasi na-excel kami at naging mag-asawa, dumistansya siya mula sa akin. Isa pang dahilan para pag-usapan ako ng mga kapwa ko estudyante. Nang dahil sa akbay niya, mas lalo pa nga akong kinabahan dahil ramdam ko ang bigat ng braso niya mula sa balikat ko. Found you, Esmeralda? Biglang sabat ni Jade, nakakarating lang sa lamesa kung saan kami nakapwesto ni Liam. Liam, iramin ko muna yung asawa mo. May kailangan ng kaming pag-usapang dalawa. Nakangiting sabi mo ni Jade kahit pabakas ang kaba sa mga mata niya. Alam kong dahilan niya lamang iyon para pakawalan ako ni Liam dahil alam niyang hindi ako komportable dito. I am sorry Jade but we need to go. Pwede naman siguro sa ibang araw pag-usapan ninyo. Right, Esmeralda? Tugon niya sa kaibigan ko, sabay baling ng tingin sa akin. Oo Jade, sa susunod na lang. Pagsang-ayon ko, pero hindi na nagduda pa si Jade.
Agad na nagpaalam sa Jade kahit pa nga halata na hindi siya kumbinsido sa sinagot ko. Hindi iniling ko sana. Mas nagtagal pa siya sa lamesa namin. O kaya mas kinulit pa si Liam dahil saktong pag-alis na Jade mula sa ilalim ng lamesa ay inapakan ni Liam ang paa ko sabay bulong sa akin. Follow me on my car. And don't you dare cry in front of many people, Esmeralda. Huwag mong sasagarin ang pasensya ko. Galit niyang sabi sa mahinang boses. Tsaka ako hinila patayo.